Hey guys, good morning! So for today's vlog, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng bakod dito sa bagong bahay ng ating mga heritage chicken. At para mailipat na rin natin sila at hindi sila maulanan, gawa ng this month, siguro marami pang parating na tagulan kaya dapat paghandaan na natin. And para maging productive din yung araw natin, kailangan gawin natin yung mga kahit maliliit na bagay para may accomplishments at para may matapos din tayo. Ayan. So hindi natin pwedeng i-reason out na maganda or hindi magandang panahon. So tayo ang mag-adjust sa panahon at kailangan eto. So yung mga heritage ko, pinakawalan ko muna para makapag-exercise sila. Nakakulong nga lang sila for the whole day kahapon kasi masama yung panahon. So hindi ko muna sila pinalabas. Ngayon naman, medyo okay naman yung panahon at wala naman masyadong hindi naman siguro to ulan. Kaya pinakawalan ko muna para makapag-exercise. So for now, yung mga ducklings nandun, yung mga Peking duck. But kaninang umaga nung pagpakain ko, may nakita akong tali dun sa isa kong Peking duck. So siguro may gustong makatikim o gustong kunin yung Peking duck. Kaya kailangan natin silang i-secure. Alright, so without further ado, habang maganda pa ang panahon, let's go. Tapusin na natin yan. And this is when moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. And this is when tonight becomes a masterpiece. And this is when the moments turn to memories. And this is when the future gets so clear to see. So, eto guys, literally talaga na hindi tayo marunong gumawa. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Kung may mga nanonood po dyan ng mga expert, pagpasensyahan nyo na po yung way kung paano ko ginagawa ang kulungan ng mga manok ko. So, konti-konti po natututo tayo kung paano gumawa ng kulungan. Nung una po, yung kulungan na ginawa ko doon sa QC, gumawa ko ng pansamantalang kulungan ng mga sisiw. Kasi nga, wala pa naman akong idea kung paano magparami, paano kung saan ilalagay. As in, nag-start po ako sa scratch. Wala po talaga ako alam hanggang sa napansin ko dumadami sila, lumalaki sila. So kailangan ko na ng may paglalagyan sa kanila. Kasi noon po kung mapapansin niyo yung mga kulungan ko noon, yung mga lumang cooler, yung cooler po namin noon, yun nilagayan ko. Tapos yung kulungan ng mga aso namin, doon namin sila kinukulong. So dahil nga may mga sisiw po ako, kailangan po na mas secure or mas po sila, mas maiinitan, hindi po sila malalamigan. Pag ang sisiw po kasi ay nalamigan, doon po nag-start yung magkakasakit hanggang sa magkaroon ka ng mortality o yung pagkamatay ng mga sisiw. Kaya yun po yung iniiwasan ko. Ang kagandahan po ng meron po tayong na-try natin na mag-alaga or mag-start sa mga sisiw. Kasi later on, kung plano po ninyo ay seryosohin yung pagninegosyo sa pagmamanok, ay kailangan po talaga pagdaanan lahat ng stage. So marami po ako napanood na mga videos sa YouTube na nag-start sila doon sa malalaki na or tinatawag na RTL, yung mga nangingitlog na. So para sa akin po, wala naman pong problema doon kung mag-i-start po sila sa RTL. Ang sa akin lang po ay kailangan po ay matutunan ko kung paano mag-alaga ng mga sisiw. Kasi ang plan ko po talaga ay makapag-produce ng mga sisiw. So kaya nag-decide po ako na mag-start sa sisiw para if ever na lumaki sila at makapapisa po ako gamit ng incubator. So at least doon, alam ko na kung anong gagawin ko sa mga sisiw at paano sila alagaan. And at the same time po kasi nung nag-start po ako sa pagmamanok ko, nung trinay ko po siya, ginawa ko po ay maliit lang po kasi yung space sa bahay. Kasi sa Manila po, sa Quezon City po kasi talaga namang hindi naman siya talaga pwedeng pag-alagaan ng mga maramihan. Kumbaga yun ay pangilan-ngilan lang, ganun, parang libangan lang. But since ito ay gusto ko nang gawing negosyo at nakakatuwa nga naman din na makita yung mga alaga mo na dumadami. Kaya nag-decide na rin ako na mag-move dito. Kasi naaawa din naman ako sa kanila na nahihirapan sila mag-move or hindi sila masyadong makagalaw doon. And at the same time, marami din tayong dapat ay consider, like for example yung mga dumi nila kung saan ilalagay, and syempre nangangamoy din yun. So para na rin sa sa lahat. So kaya dito na rin talaga, dito ko na rin talaga ginusto na mag-alaga ng mga heritage. Maraming advantage na dito mag-alaga. Unang-una, makakapag free range ka, and at the same time maluwag yung kanilang gagalaan. So pwede silang makakuha ng mga insekto, pwede silang makakain ng mga damo na kung saan makakatipid tayo para sa mga patuka. So yung patuka natin siguro kahit paano parang pang supplement, parang gano'n na lang siya. Pero dahil nga tag-ulan ngayon, hindi natin sila mapakawalan, kaya mas marami yung pinapakain nating mga feeds or mga patuka sa kanila. So at least dito nakakatuka sila ng mga organic.
Yung mga damo kasi maganda yan para sa kanilang katawan, lalo na nagbibigay ng natural na vitamins itong mga dahon ng mga damo rito. Ayun, so kaya yun, napakaganda talaga. Kung kayo, meron kayong maluwag na place or pwede yung pag-alagaan ng manok, pwede nyo rin itry itong ginagawa ko ngayon. Nakakatuwa nga naman makita sila na gumagala-gala, malaya sila, at marami silang nakakain ng mga masusustansyang pagkain na kailangan ng kanilang mga katawan. So ngayon, hopefully matapos ko to para kahit paano meron na silang sisilungan. Ang hirap na naman talaga na na everyday ako nagpapakawala, tapos pinapakawalan sila, then afternoon isisilong ko na naman sila sa kulungan dahil nga masama ang panahon at para hindi sila magkasakit. Yung isa kong Black Australorp, dahil nga nung bumagyo basang-basa sila, nagkasakit at hindi niya siguro kinaya na makasurvive. Kaya nakakalungkot din na mawala ng mga alaga. Kaya iniingatan ko sila ngayon na wag mabasa. So yun yung lesson sa akin. Kaya medyo maingat na ako ngayon sa kanila. And ayun, kaya ito para sigurado na hindi sila mababasa at para secure din sila. Inaalala ko rin kasi baka makawala sila or walang safety na paglalagyan sa kanila, hindi katulad itong net kasi minsan sila dyan nakakawala sila dyan. So gagawa na talaga natin sila ng kanilang bahay na secure. Alright, so ubos na yung aking alambre. Ay hindi, meron pa pala. Meron pa rito. So hindi ko napapakuan to kasi napansin ko pag pinapakuan ko na nabibiyak yung kawayan kasi hindi siya yung bagong kuhang kawayan. So medyo malutong na siya kaya alambre lang gagamitin ko. Ano bang ginagawa mo? Ikutin mo sa pangkin ko. So, malalambing nga itong mga manok na to. Pag may ginagawa ko, kung dito rin sila nakikipagsiksikan. So, importante lang, hindi sila makakalusot dito. Kaya medyo hiwa-hiwalay. Kasi lalagyan ko pa naman siya ng net. Just in case na meron tayong mga sisiw na papakawalan, so pwede pa rin sila. Safe pa rin. Asan yung alambre ko? So, yan pa lang yung natatapos ko, ilang piraso pa lang. So, marami pa yan, nandito nakalagay. So, isang pa lang yan, isang side pa lang. Then, nandun pa yung ibang kawayan na puputol-putulin ko. Then, bibiyakin ko ng 4 para mas marami na mailagay. So, ito nga, tuwang-tuwa sila, oh. Tuwang-tuwa ang ating mga alagang manok na nakagala. Yan, umiinit na kaya magbababad yan sa init. Maganda rin ang init sa kanila para natural and vitamin C din yan para sa kanila. Yan, tapos ang ating mga ducklings, nandito na sila. Ayan, may nanunungkit nga ng ducklings natin dito. Maganda at naagapan ko at na flashlightan ko kagabi. Kaya yun guys, sa mga nag-invite sa akin dyan sa Metro Manila, hindi ako makaluwas pag walang nagbabantay rito kasi si Tito kasi umuwi lang siya dito every Saturday ng hapon hanggang Monday. So kailangan Martes andito na ako kasi nga wala nang magbabantay rito. So nakakaluwas lang ako ng Sabado or Linggo hanggang Lunes, then balik na ako dito. So ito yung mga ducklings natin. Medyo sila dito, mas gusto nila na magstay dito. Nakita ko na mas hiyang sila dito at mas malinis sila tignan dito. Ayan. Kasi pag doon sila sa dati nila, medyo matubig, medyo sila madudungis. Ayan. At least dito, pinupuno ko lang ito ng gulong ng tubig. Tapos yan, naliligo na sila dyan. Ayan, mas relax sila dito. Ayan. So ito yung mga natin. Kumakain sila ng mga damo at mga insekto na nagliliparan. Alright, so balik tayo rito. At sana matapos natin bago. So para-paraan lang talaga itong ating paggawa ng kulungan para lang makasurvive o na-safety yung ating mga alagang manok. And so, sabi nga nila, kung hindi mo sisimulan, hindi mo malalaman kung ano yung magiging result kapag di mo ginawa. Kaya ngayon, kahit paano, kung ano man yung kulang or ano man yung pagkakamali ko dito sa ginagawa ko ito, malalaman ko at least ginawa ko, di ba? So, ganun lang naman yun guys, sa buhay, kailangan mo lang talagang sumubok. Ayan. Huwag puro takot kasi pag puro takot ang nasa-isip mo or puro what if, walang mangyayari kung hindi mo gagawin. Huwag kang matakot na madapa or magkamali. Natural yan sa buhay na magkamali at madapa. Pag nadapa ka, bangon ka lang. Pag nagkamali ka, matuto ka sa pagkakamali mo. At itama. At huwag na dapat gawin. Ganun lang yun guys. Sa ganitong pagninegosyo, hindi siya madali. Napakadaming mong pagdadaanan, napakadaming mong dapat din i-consider. Pero kung matatakot ka, isipin mo yung malaking capital, isipin mo, ay wala pa akong ganitong amount, ay wala pa akong ganito. So hanggang kailan ka magkakaroon, di ba? Kasi let's say nagplan ka ngayon, tapos dumating yung emergency,
yung plano mo na yun, hindi na matutuloy yun. Kasi yung budget supposed to be na mapupunta dun sa gusto mong negosyo ay hindi na dahil nga nagkaroon ng emergency. So, for me, papayo ko na kung meron kang gustong gawin, kahit maliit lang, gawin mo na. At least kahit paano, nasisimulan mo at nalalaman mo yung ano pa yung dapat mo i-develop, ano pa yung dapat mo i-consider. Kung may pagkakamali ka, at least hindi ganun kalaki yung mawawala sa'yo. So, parang sugal lang yan, guys. Pag sumugal ka, yung kaya mo lang na mawala. Huwag mong isugal yung bagay na hindi mo kayang ibigay or hindi mo kayang mawala. Ay, sorry. Ayan, nawalan na ako ng alambre. Nasaan yung alambre ko? So, kakadaldal to, matatapos na ako dito. So, wala na tayo alambre. Nasaan yung alambre? Dito na tayo. Konti na lang to, guys. Matatapos dito. At yun nga pala, maganda rin guys kung meron kayong mga family na very supportive sa inyo. Napakalaki ng impact ng pamilya sa pag-business. Sabi nga nila, ang mga taong hindi maniniwala sa iyo sa kapag ikaw ay nagnegosyo ay ang iyong pamilya at ang mga kaibigan mo. Sila yung hindi mo maasahan or makikita ng suporta. Yan ang laging bukang bibig ng mga tao na nagsisimula. Pero para sa akin, nagpapasalamat ako dahil may mga relatives ako, sa family ko, they are very supportive. And may mga kaibigan din ako na talagang nagbibigay sa akin, nag-encourage sa akin. Kaya thankful ako sa kanila. Yun. So hindi man ako very vocal or hindi ko man nasasabi sa kanila how thankful I am doon sa mga ginagawa nila sa akin. Pero alam na nila kung sino yung mga yun. Hindi ko maumpisahan ito kung hindi dahil sa aking family, yung support na pinapakita nila sa akin. Yung mga pinsan ko, they are very supportive. They are also offering kung ano yung pwede nilang may tulong. Tapos, syempre, napakadami ng mga tao na sumusuporta. Yun din yung isa sa napaka-importante na merong susuporta sa'yo kahit mangilan-ngilan sa family mo. So, sila yung mag-encourage na magtuloy. Sila yung mag-encourage na lumaban ka, ano man yung mangyari. So, nandyan lang sila na handang sumuporta. So, yun, advantage yun guys, and yun yung isa na masasabi ko na thankful ako dahil meron ako nun. May mga relatives ako, may mga kaibigan, may mga pinsan, ang mga tita, tito ko, sila mama, mga kapatid ko, they are very supportive and they are always there. Na every time na may needs ako or meron akong mga kailangan, andyan sila na ready na sumuporta. Kaya dapat mabait din kayo guys. So sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. So yung mga mabubuting mga bagay na ginagawa mo noon, kung hindi ka mabuti ngayon, magpakabuti ka na sa kanila, sa mga relatives at sa family mo. Yan sila yung unang tutulong sa inyo guys when it comes to your downs and falls. Yun. So ganoon lang naman yun. Kaya nga napakaganda na walang masamang pinapay sa iyo kahit sino. Tulad sa mga kaibigan, kapag hindi mo pinakita na maganda, siyempre asahan mo, hindi ka na nila papakita na maganda. Pero once na nagtanim ka ng magandang or mabuting mga gawain, babalik ka na susuklian na yun for sure. Meron man pangilan-ngilan na hindi, pero mas marami pa rin yung positive. So, konti na lang, matatapos na natin to. So, bali ito, mahaba yan. Mga 7 yata yan. 7 feet yung taas yan. Ito naman, 5 feet yung haba or yung taas.